sobrang mamaya mag-aaway na lang kami ni Mr. Ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Ready to go! We're going to Barcelona! On the way na kami sa airport, 8:36 AM. So, ang flight namin 11 AM, guys. Wala pa akong tulog. Ewan ko ba, tuwing bumabiyahe kami, like mag-out of the country kami, palagi akong hindi nakakatulog nung gabing aalis kami. Kaya palagi akong inaantok. Nag-snow na kami, guys. Winter na dito sa amin. Ayan, kita nyo may mga snow na sa gilid. Eto na nga, medyo naantala yung alis namin kasi nag-freeze yung pakpak ng eroplano. So, kailangan spray nila nung pang anti-freeze na liquid dito. Sobra kasing lamig ngayon dito, but of course, nakaalis naman na kami. We're landed! Barcelona na. 3 hours din yung biyahe namin. Good morning, guys! First day namin ngayon dito sa Barcelona. Kagabi, pagdating namin, hindi na ako nakapag-video kasi borlogs agad. Gawa nang wala akong tulog. Ayan o, mataas na yung araw. Medyo mainit ang weather ngayon dito, kaya pinagpawisan ako. Si Mr. nauna nang tumayo. Tour ko kayo mamaya. Ang ganda ng Airbnb na to. Minimalist lang siya, tapos malaki. Mag-start tayo dito sa room. Ito yung room namin. Then, sa labas, meron kang balcony. Na pagbukas mo, since penthouse kami, nasa top kami nung building. Kaya pag silip mo dyan, kitang-kita mo kaagad yung view outside doon sa room mo. Ang taas ng sikat ng araw ngayon. So nakakapanibago kasi dito sa Norway, sobrang lamig. Dito naman, mainit. But of course, yung view, hindi magpapatalo. Tingnan nyo naman, guys. Pwede kayong magkape-kape dito sa chair. Then pag silip nyo, meron kang makikitang mga tourist spot na agad dyan sa harapan mismo ng penthouse. So accessible sa lahat, sa train station, parang 2 minutes walk lang. Then, pagsakay mo doon, airport, ganun ka-accessible. Pasok tayo. Ayan, pagdating naman natin dito, may cabinet dito. Then, kapag kalabas nyo, makikita nyo naman yung kanilang kitchen. So, pwede kayo dyan mag-inuman. Banyo naman nila. Okay din, kasi merong bathtub. Ayan, may mga pa-libreng shampoo, conditioner. Of course, ang ating K-Skin Feminine Wash nandyan, and ang ating Glass Skin Soap. Di pwedeng kalimutan. And pagdating dito, merong vanity kit. Ayan. Meron din siyang water heater dito. Paglabas nyo, nandito yung main door sa bandang kanan. Kompleto na rin pala dito, guys. Andyan na yung mga utensils na kailangan ninyo. Microwave, ref, and also mga, yan, washing machine with dryer. At maganda rito, may palibreng tubig ang ating host. Ayan, may mga pa-freebies pa siyang mga candies, snacks. So, highly recommended siya pag nagpunta kayo dito. Message nyo lang ako kung saan banda dito sa Barcelona at kung sino yung pwede ninyong kontakin. Ayan, hindi pa kami nakapagligpit kagabi kasi antok na nga. Of course, ang ating mga skincare. Hindi pwedeng makalimutan yan ng Glass Skin. What else, yung 5-in-1 set. Maintenance talaga namin yan ni Mr. Then, eto, balcony. Ayan, my love is all around. Pang sticker dyan. Meron siyang 55 inches na TV. Merong sofa. Minimalist lang. At, ang maganda dito, meron din syempre ang balcony sa labas and may pailaw din dito. Kapag gusto nyo ng dim lang. Ayan. Pagpasok nyo dito, another balcony na naman, terrace, makikita nyo. Then, iba yung view dito, iba rin yung view doon sa may room. Ayan, kung matatanaw ninyo, makikita nyo dyan yung Sagrada Familia. Ayan, guys, ikot ko uli kayo. Ang ganda ng araw, diba? Tapos, maganda rin yung weather. Ayan na si Mr. Bumili ng tinapay sa baba. So, napansin namin kagabi, daming tinapay. Wow, ano kaya ito? Hindi pa kami nagkakape. Sabi ko maghanap ng pandesal. Second day namin dito, and first na visit namin sa La Rambla. Ito yung parang marketplace siya dito. Sikat to dito, pinupuntahan talaga to ng mga tourists. At syempre, mayroon tayong nakausap na kababayan natin. Binigyan niya kami ng maraming libreng chocolates. Alam mo na, kapwa Pilipino, talagang magbibigay ng tip yan kung ano yung mga dapat bilhin. Dami naming nabiling chocolate sa kanya. Ayan, sige pa, nagbibigay pa rin talaga si ate. So kami naman, sinamantala namin ni Mr. Kain lang kami ng kain. Subo lang ng subo.
dapat natin palagpasin yung famous na churros nila dito sa Spain. Dito nag-originate to, babe, na? So, kailangan natin to mapalagpas. Sobrang init ng dip niya na choco and also this one, sobrang init, sobrang sarap. Hindi siya matamis, di ko pinalagyan ng sugar. Pang 4th day na namin ngayon dito. Ayan, simpleng umaga lang, kape-kape. And konting video, okay, kantahan ko nga kayo. Sandali. If I sing you a love song, will you always remember? Naku, tama na. Baka makapirat pa tayo ni YouTube. You guys, pang-4 na araw namin dito ngayon sa Barcelona. Ngayon pa lang kami talaga lalabas. Kahapon lumalabas-labas naman kami. Kaya lang, hanggang palengke lang. Gawa nga ng sumama yung pakiramdam ko. Maganda yung panahon ngayon dito. Malamig, yes, pero hindi siya nagsasnow. Nasa train station na kami. And besides, hindi rin ako makapag-video dito masyado. Gawa nga nung binigyan kami ng warning. Yung host nung kinuha nating penthouse na wag maglabas ng phone lalo na kung nasa public kasi masyadong talamak dito yung mga snatcher. Even mga jewels, bawal magsuot. So, sumunod na lang tayo kesa naman magsisi tayo sa huli. Actually, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Mamaya mag-aaway na lang kami ni Mr. kasi hindi namin alam saan kami pupunta. Nakaka-rattle kasi kapag meron kayong mga tour kasi kailangan nyo magising ng maaga. So, hindi nyo na-enjoy yung bakasyon nyo. This time, ito yung alis namin ni Mr. na wala kaming tour guide. 1 week kami dito. So, bukas maganda yung pupuntahan natin. One of the iconic nila dito. Yung tinatawag nilang Sagrada Familia. Mr. nakasimangot na naman kasi hindi niya alam kung saan kami pupunta. Tapos naiinis siya kasi tuwing hapon kami lumalabas. Wala na daw kami napupuntahan. Ito na kami sa Casa Batilio. Pero mukhang maraming tao ngayon. So, subukan natin kung ano yung makikita sa loob. High-end store ang mga nandito. Hey, eto nga ba ibang version ng Champs-Élysées sa Paris? Tingin ko. Hindi yung pinuntahan natin sa Diagonal ba yun? Maganda dito kasi pwede kang mag-picnic-picnic lang kung wala kang pambili. Wow! Ang sarap ng pasta na to dito. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan. And kay Mr. naman, naka-pizza siya. So, pakaramdam ko, nag-gain na ako dito ng everyday 2 pounds. So, bago kami umalis dito, I'm pretty sure, mag-gain ako ng mga 4 kilos. Ang dami nun. Tuwan-tuwa ako dito sa robot na to. Kasi, ayan, diba, ang cute niya. I-deliver niya sa'yo yung iyong order. Churros, of course, isa yan sa famous dito. Ayan, guys, papunta na tayo ngayon sa iconic nilang church dito, which is Sagrada Familia. Kung majestic ang makikita nyo sa labas ng church na to, pagdating sa loob, mas mapapanganga ka. Buti na nga lang, hindi napasukan ng langaw yung bibig ko. All throughout, pagpasok namin dito, nakanganga na po ako. Buti na lang, hindi ako kinabagan. Kikita nyo po ba yung mga light? Sobrang ganda. Nakala mo, talagang pinaghirapan gawin. Sobrang galing ng nakaisip nito. And, alam nyo po ba na lahat ng nakikita nyong different color, lahat po yan ay natural light. Wala silang ginamit na kahit na anong effect dyan. Reflection lang po yan ng mga mirror na nakalagay dyan sa wall. Kaya nagre-reflect yung iba't ibang kulay dito sa loob ng church. Sobrang ganda, detalyado ng pagkakagawa nila. Naniniwala yung architect na gumawa nito na ang light ay nagsisimbolize kay God. Kaya gusto niya natural light lahat. Medyo madami-dami na rin country yung napuntahan ko. Yung Asia, halos naikot ko na po, and dito sa Europe. Pero nung nakita ko tong Sagrada de Familia, sobrang na-amaze ako sa dami-dami ng nakita ko ng mga tourist or iconic spots sa mga country ng pinupuntahan ko. This one, sobrang natulala ako dahil sa sobrang ganda niya. This is our last day, so magbi-beach na lang kami. Ito, may nadaanan pa ako. Alam ko anong tawag nila dito, hulugan mo siya ng coins and then gagalaw siya. Ngayon lang ako naka-experience kasi nito. So, hinawakan niya ako sa noo, hinimas niya yung ulo ko, then winish niya ako na magiging millionaire daw ako pagdating ng panahon. Oh, charot. Sana maging totoo. Para mas dumami pa yung mga matulungan natin. Well, dito tayo sa beach, mag-relax ulit tayo. Kanina may pinuntahan pa kaming isang iconic dito. Kaya lang sarado yung Park Güell ba yun. So, kailangan pa daw ng ticket bago ka makapasok. But sulit naman dito kasi ang ganda rin. Ayan o, may mga nagpapakain sa kanila dito kaya nag-uumpo ka ng mga ibon. Ngayon ko lang nalaman ang kinakain pala nila keso, no? Kaya ganun na lang kalusog yung mga ibon dito. And para sa aming last dinner, of course, hindi pwedeng mawala ang ramen. Kahit saan talaga, hinahanap ko yan. Kahit anong country pa yung
pupuntahan namin. Kailangan makakain kami ng ramen kung saang bansa man kami pupunta. And guess what? Nakabalik na po kami ng Norway. Di ko na na-video kanina yung flight namin kasi pagod na rin ako. Ayan ang naabutan namin. Nakita nyo naman, nagpapala si Mister kasi yung sasakyan natabunan na ng snow. So kung gaano kainit sa Barcelona, ito yung madadatnan mo pag-uwi. O, diba? Dramatic ang effect. Galing sa mainit, ngayon, turn into snow country. Ayan, kita nyo si Mister, naglilinis. Parang ang sarap bumalik uli ng Barcelona pag ganito yung madadatnan mo. So hanggang dito na lang guys yung video namin. So I hope nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa Barcelona trip. God bless us all. Bye and see you again on our next video. Thank you for watching.